gaganda ng suot ng babaeng yun. Ang gaganda ng mga laso niya at alahas, habang ako, nilaso man lang ay wala. Ba't ka ba nag-aalala sa mga mababaw na bagay? Kahanghang yung ganda. Hindi mo ba yun sapat? Mainit na sabaw at bagong luto na tinapay. Hindi ba ito kaya-aya? Hay, sabaw na naman at normal na tinapay. Sana makakain mo lang ako sa maraming pagpipilian at mas magagandang kubyertos. Matilda, dito para sa'yo to. Isa itong... Isang imbitasyon sa handaan na gagawin isang linggo mula ngayon sa bulwagan ng ministro. Hindi ka ba masaya? Masaya? Victor, sabihin mo nga kung anong susutin ko sa bulwagang iyon? Siguro yung damit na palagi mong sinusuot sa teatro kasi maganda ka naman sa akin. Oh, anong nangyari? Kasi wala akong kahit anong pwedeng isuot sa bulwagang iyon. Mahal ko, huwag kang umiyak. Magkano bang bagong bestida? Mga 400 francs! Ha? Kung ganon, mahal ko, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera ko upang makabili kang napakagandang damit. Oh, anong problema? Hindi ka ba masaya? Maganda naman siya. Pero wala akong alas na pang terno dito. Nako, wala na akong pambili nito. Magsuot ka na lamang ng bulaklak. Nasa uso naman iyon, di ba? Bulaklak? Bas, malalaman nilang napakahirap lang natin. Hindi, kung wala akong halas, ay hindi ako dadala sa bulwagang iyon. Ba't hindi ka na lang maghiram sa iyong kaibigan? Si Jean! Tao po? Nandiyan po ba si Jean? Oo. Pasok ka muna. Salamat po. Aling Galing, kunin mo muna siya ng tubig. Matilda, kumusta ka na? Okay lang naman, Jean. Nais ko sanang humiram ng palamuti na gagamitin ko sa bulwagang 2 linggo simula ngayon. Alas ba? Siyempre meron ako. Kukunin ko muna Sige. Ito. Piliin mo kung alin man ang gusto mo. May pagpipilian pa ba ako? Heto, matitirang kahon. Jean, ayos lang ba kung ito na lang ang hihiramin ko? Oo naman, siyempre. Ito, suotin mo. Ang bulagan na yan ay nakakasira sa kabuuan ng kagandahan ng aking damit. Sa tingin ko ay hindi ko susutin yan. Anong nangyari? Ang kwintas! Nawala sa liko! Nawala ko ang kwintas! Ano? Suot mo ba yun bago tayo umalis? Siyempre, suot ko yun! Naalala ko rin. Suot ko pa yun nung kinayusap ang ministro. Doon kaya sa taxi, nakuha mo ba yung numero? Hindi! Hindi ko nakuha! Sige. Babalikan ko ang mga dinaanan natin at hahanapin sa mga karlit kung nahulog ba iyon. Sabihin mo na pinaabot mo ang kwintas para ipaayos kasi nasira ang kawit. At para magkakaroon tayo ng oras para mahanap ang kwintas.
Pwede bang makairam ng pera? Narito na po ang pera. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Ibinalik ito ni Matilda nang hindi man lang lumilingon. Si Matilda ay nagkuskos, naggula, at nagtrabaho sa iba't ibang bahay sa syudad. Si Victor ay mas humaba ang kanyang trabaho sa umaga. Napakapangit ng mga kamay ko ngayon. At ang maganda kong buhok may mga uban na. Isipin mo sa mga hibla ng pilak na para sa lahat ng ating paghihirap. Si Jean at ang kanyang itsura ay kasing ganda pa rin ng rosas. Ano kaya kung puntahan ko siya at kausapin? Jean! Kumusta na? Ang tagal-tagal na pero ang ganda-ganda mo pa rin. Sino ang babaeng ito? Kaya yata hindi ko pa siya nakikilala. Mahal kong kaibigan, ako ito. Siguro nga ay malaki ng aking pagbabago. Matilda, anong nangyari sa'yo? Sinabi mo na wala mo ang kwintas ko at pagkatapos ay pinalitan mo ng nagkakahalaga na 4,000 pants. Oo, pasensya na kung nawala ko ito ng iba pa lang. Oh, Matilda, bakit hindi mo sinabi sa akin ng katotohanan? Ang kwintas na yan ay hindi mo na nagkakahalaga ng 200 pants. Paano naging posible yun? Napaka-elegante pa naman nun. Ngunit isa lamang yung beking kwintas. Nagawa lamang sa inok at inulayang mga kristal. Naging katawa-tawa ako. Meron na akong desenteng bahay at mapagmahal na asawa. Bakit hindi ko yun nakita dati? Mahal ko Matilda! Nakauwi na ako! Anong pinangalian? Oh, at nabili ko ang mga bulaklak na ito. Ang ganda-ganda! Nag-init ako ng sabaw at nagluto ng mainit na tinapay. Okay lang ba sa iyo yun? Nako, masaya na ako dyan!